ka-Ilonggo? Paano ba ang ibig sabihin ng kababayan sa Ilonggo? Ha? Mga biyan? O, kiniray, ayun. Yan, mga kabyanan. Pagdalahan niyo naman ako ng text messages na gano'n na sinasabi. At nang sa gano'n nadadagdagan yung nalalaman ko sa salitang kiniray at sa salitang Ilonggo. Ha? Okay? Darugin na salamat sa Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Tuloy-tuloy po tayo. Narito mga karagdagan nagtatext. 0922-833-4396. Galing po ito ng 0923-556-5125. Get up to 1 million cash loan. Uy! Pumunta kaya tayo rito, kapatid na Acer, ha? At gamitin natin dito. Sa Batas Internet TV. Ito, ha? Pakinggan mo. Mga kababayan, pakinggan nyo ito. Hindi ko na ulitin yung cellphone. Baka mamaya sabihin nyo, uy, merong commission si Atty. Batas Mauricio, kaya binabanggit niya yung loan. Hindi po, wala po. Itinext lang po sa akin. 10 po yung text message nitong si 0923. Sabi niya, get up to 1 million cash loan with as low as 1.2% interest per month. No collateral, no co-maker, no cash out, easy approval. Interested? Text yes. If you wish to stop receiving message, please text stop. Ayan, baka gusto daw nyo mamutang ng 1 million. Pero hindi ko na po ilalagay kung ano yung kanyang number. Mahirap na Baka mamaya ako'y sabihin niyo, si Atty. Batas Mauricio naglalagay ng ganun dahil may komisyon siya. Hindi po, wala po akong komisyon dito. Itinext lang sa atin marahil dahil alam na tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas by the grace of God. Tayo po ay napapanood sa iba't ibang cable television sa bansang Pilipinas by the grace of God. Tayo po ay napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng Batas Internet TV sa ilalim ng internet website www.batasmedia.com by the grace of God. Kaya siguro nagpapadala ng ganitong klase ng mga mensahe. Ha? Okay? Galing po ito ng 0939-328-3473. Gandang umaga po sa inyo. Pwede po bang iparating namin para iparating ninyo sa ating Pangulo na maraming private army dito sa Semirara. Sana po iparating ninyo kay Pinoy ito. Asahan ko po. Naku, talaga naman Sige po, isusulat ko po ito sa aking column at ngayon, binanggit ko po dito sa ating palatuntunan sa DYKA, sa DXAS, sa DYMS, palatuntunan sa cable television na ito, palatuntunan sa Batas Internet TV, na marami raw private army. Kita mo naman, pagkaka-spelling nito mga talaga naman, sa Semirara. Di ba yung Semirara, dyan po yung may Semirara Mining Company? Di ba ganun dyan? At dyan sa Semirara, hindi ba ito yung isla na nasa taas ng Panay Island? Di ba? Ganun yan? Di ba ganun? O, kita nyo naman itong kanilang ipinararating. Nais nilang iparating sa Pangulo. Marami raw private army. Paano po security guard niya? Kung security guard, bigay nyo nga sa akin ang pangalan ng security agency. At i-check natin kung gaano karami ang security guards na naka-assign sa security agency na yan. Bukod pa nga naman army. Army talaga, hindi lang private. Baka Philippine Army. Pakitingnan nga po ninyong maigi. Tapos i-text po muli sa akin. Ha? Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. Talaga naman. Dito naman sa 0907-155-5944. Good day, Atty. Batas. Isa akong tagapakinig ng inyong programa. Pwede ba akong humingi ng tulong sa iyo? Ako po ay sa broken family. Ang wife ko po naghanap ng ibang guy. Gusto ko sana hindi mapunta sa nanay. Tawagin nyo na lang akong Renz. Pwedeng huwag na lang, kita mo na, huwag na lang i-on the air. Nasa dulo naman po yung huwag na lang i-on the air ninyo, Renz. Pagka ilalagay nyo na kagad doon sa harap. Ha? Huwag nyo i-on the air ang aking pangalan, huwag nyo i-on the air ang aking number. I-on the air ko yung number mo. Pero anyway, kung yung pong asawa ninyo ay talagang sumama sa ibang lalaki at meron po kayong katibayan na sumama siya sa ibang lalaki, ang gagawin po nyo, sampahan po nyo ng kaso, yung asawa ninyong babae, at pagkatapos, hingin niyo sa hukuman, naalisan siya ng karapatan sa inyong mga anak. Yung po tinatawag natin, petition for deprivation of parental authority. Pagka po nakita ng hukuman na yung asawa ninyo ay hindi po tapat sa inyo, hindi po siya honest sa inyong kasal. Sa katunayan, iniwanan kayo at ang inyong mga anak at sumama sa ibang lalaki. Yan po ay batayan para alisan siya ng karapatan sa inyong mga anak. Opo, aalisin po ng hukuman ang kanyang parental authority o karapatan bilang magulang sa inyong anak. Kasi nga po, hindi magiging magandang halimbawa ang ituturo niya dyan sa inyong anak. Ganoon naman po naman yung sitwasyon dyan. So, sampahan po ninyo ng kaso ang babae
na iniwanan kayo bilang asawa at pagkatapos sumama sa ibang lalaki, ha? Petition for deprivation of parental authority muna para hindi niya madala ang inyong mga anak kahit minor de edad pa yung mga bata. Sa ilalim po kasi ng Family Code of the Philippines, yung pong babae na nagwalang hiya sa kanyang asawang lalaki at pagkatapos sumama sa ibang lalaki, patuloy na nagkakaroon ng karapatan sa kanilang mga anak. So kung ako kayo, ako po hihingi ng tulong sa ibang abogado, magsasampa ng kaso para alisin ang karapatan ng magulang na babae sa inyong mga anak dahil hindi maganda ang halimbawa na ipinapakita niya sa mga bata. O lalo na kung puro babae din ang anak ninyo. Ano halimbawang mabuti ang ipapakita ng nanay na sumama sa ibang lalaki? Pagka pinabayaan ninyo yung mga anak niyong babae na sumama sa nanay na ganyan, sigurado ko yung mga anak niyong babae mag-iisip, ay okay naman pala na iiwanan ng asawa at sasama sa ibang lalaki pagkatapos. Ganun po mangyayari sa mga batang yan. Kaya mag-file po kayo ng kaso, alisin ninyo ang karapatan ng ina na sumama sa ibang lalaki at iniwanan kayo bilang asawa niya at iniwanan ng mga anak ninyo. Okay? Salamat sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Naku. Wala naman tayong oras. Yung oras sa akin binigay kanina, abante ng 4 na minuto o 5 minuto sa oras dito sa Metro Manila. Bakit ba dito sa Panay Island, ha? Nauuna kayo ng oras sa amin dito sa Metro Manila. Opo, nauna kayo ng 5 minuto. Bakit ba? Iba ang araw ninyo. Paki-adjust yung oras namin dito sa Metro Manila o paki-adjust ang oras ninyo dyan sa Panay Island. O dito lang sa DYKA. Ha? Kuya Isaac, Kuya Bobong, paki-adjust yung mayong relo. Ang oras ko rito alas 10:20 sa Islamang kaya lang kasi sinabi nyo sa akin kanina, ang oras, ganong oras, so dumidiretso na. Nako, talaga naman. Anyway, dumako na po tayo sa ating batas ng Diyos. Batas ng Diyos. Ulitin po natin yung Lucas, Kapitulo 1, versikulo 31. Ito po yung ang tawag po ng mga kapatid nating Katoliko dito sa bahaging ito ay yung Annunciation sa kanilang banal na rosaryo. Annunciation, pagpapahayag. Ganyan po nangyari. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Tanong ni Maria, paano pong mangyayari ito? Gayong ako isang birhen. Sumagot ang anghel, sasahiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. For nothing is impossible with God. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, ngayong araw na ito, araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak magdiwang, magbigay papuri sa dakilang lumika sa lahat ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Salamat din po sa mga nakasama ko sa DYKA. Hindi ko na nababanggit ang inyong mga pangalan. Pasensya na kayo. Pero alam naman ninyo, sa aking puso, ipinapanalangin ko kayo upang ang pagpapala, paggabay at proteksyon ng Diyos ay laging sumainyo dyan sa DYKA. At syempre sa lahat ng tagapakinig natin. Ganon din sa DXAS, ganon din sa DYMS. Yan. Salamat po, Father John Pebrero, sa patuloy ng pagbibiyada sa kakampi mong batas sa DYKA. Salamat, Pastor Eman Aquino sa DXAS. Salamat, Station Manager Johnny Philibor, diyan po sa DYMS Action Radio. Salamat po sa cable television na ito. Salamat, Ginoong Aisel Famadico, Bilson C. at RJ2C dito po sa ating Batas Internet TV. Ilalim ng internet website www.batasmedia.com. Nais ko kami panoorin sa internet, maglagawin kayo internet www.batasmedia.com. Ayan. Okay. Muli ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa, nananalangin nawa sumati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos, ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa nagpapaalala, dito lamang sa mga himpilan ng radyo, sa mga himpilan ng cable TV, at sa Batas Internet Television, kakampi mo ang Batas. Durugin nga salamat sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Mahit nga aga, mga kabyanan, mayong buntag, kaninyong matanan. Magandang araw po sa inyong lahat na impag na aldaw, kada kayamin ako.